Pasado 4:00 na ng hapon nang makalabas si Fatima sa bangkong kanyang pinapasukan. Nagtatrabaho siya bilang teller sa Bangko de Oro Quezon City branch sa loob ng 3 taon. At ngayon, kailangan niyang magmadali upang makarating kaagad sa kondo ng kanyang nobyong si Eric. Plano kasi niyang sorpresahin ito sa kanyang kaarawan. At isang dinner date ang kanyang napagplanuhang gawin. Umorder siya kaninang umaga ng mga bulaklak, romantic candles, at birthday cake sa Annabelle's Cookies and Pastries. At nagpaluto na rin siya ng mga paboritong pagkain ng kanyang nobyo. Kaya kailangan niyang makarating agad sa kondo dahil ide-deliver ang mga yon 6:00 ng gabi. Sumakay kaagad si Fatima ng taxi ngunit naabutan siya ng matinding traffic sa daan. Kaya lampas 5:00 na nang marating niya ang condo unit ni Eric. Nasa ikalawang palapag yon kaya't kailangan muna niyang sumakay ng elevator. Medyo kinakabahan siya sa kanyang pinlanong sorpresa kasi first time niya itong gagawin. Umasa na lamang siya na maa-appreciate ito ng kanyang boyfriend at mapasaya niya ito kahit papaano. Pagdating ni Fatima sa mismong pintuan ng kondo, hindi na siya nag-doorbell pa dahil tiyak niyang wala pa ito. Kadalasan, 7:00 na ng gabi ito nakakauwi mula sa pinapasukan nitong ospital. Isang doktor ang kanyang nobyo sa St. Luke's Medical Center. Kaya laging abala ito lalo na kapag maraming pasyenteng inaasikaso. Alam naman niya ang passcode ng condo unit ng lalaki. Nung dinala siya rito 1 linggo na ang nakakaraan. At iyon din ang panahong naisuko niya ang sarili dito. Dahil sa labis na pagmamahal ni Fatima sa kanyang nobyo, buong puso niyang ipinagkaloob ang kanyang pagkababae. Kahit nais niyang sa araw pa ng kasal iyon mangyari, mapilit rin naman kasi ang nobyo niya. Kaya hindi na siya nagpapigil pa at tuluyan niya nang naisuko ang kanyang pagkabirhen. Si Eric ang lalaking unang minahal niya at isinumpa niyang ito na rin ang magiging huli. Mahal na mahal niya ito at nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa kung hindi rin lang ito ang makakasama niya. Mahal rin naman niya si Eric, pero kahit minsan ay hindi siya nito inalok ng kasal. Kaya naisip niyang baka hindi pa handa ang lalaki kaya't maghihintay na lamang siya kung kailan ito magpo-propose. At sa isip niya, siguro nga'y nagbabaka sakali rin ito na alukin siya ng kasal. Dahil alam nitong may mga kapatid pa siyang pinag-aaral sa probinsya. 25 years old si Fatima at 3 taon lang ang tanda ni Eric sa kanya. Kaya't kung tutuusin, maaari na silang lumagay sa tahimik dahil pareho na silang nasa tamang edad. 4 na taon na rin ang kanilang relasyon at wala naman silang naging problema rito. Mabait at maasikaso naman ang nobyo niya kaya't mas lalo itong napamahal sa kanya. Lagi siya nitong sinosurpresa tuwing may espesyal na okasyon kagaya ng birthday, monthsary at anniversary. Kaya ngayong kaarawan nito, siya naman ang magbibigay ng sorpresa. Pagkatapos ni Fatima na mapindot ang passcode ng pintuan, pinihit niya ang doorknob at saka siya pumasok. Inilagay niya ang kanyang bag sa sala at kinuha doon ang pink na blouse na dala niya. Pumasok siya ng banyo upang magpalit ng kanyang uniform. Saglit na inayos ang sarili at naglagay pa ng konting pabango saka ito lumabas. Pagkatapos ay kinuha niya ang puting tablecloth na bagong bili niya sa mall kahapon at nilagay ito sa mesa. Habang patuloy siya sa pag-aayos, biglang natigilan si Fatima nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig. Huminto siya saglit sa kanyang ginagawa upang mapakinggan niya ito ng maayos. Lagaslas nga ng tubig ang kanyang naririnig at parang nanggagaling sa banyo ni Eric. 2 ang CR ng kondo. Ang isa ay malapit sa kusina at ang isa naman ay nasa loob ng kwarto ng kanyang nobyo. Naisip niya na baka nakalimutan nitong isara ang shower kaninang umaga. Kaya tinungo niya ang silid nito at dahan-dahang pinihit at sinaraduhan ng pinto at saka siya pumasok. Ngunit nagulat si Fatima nang makita ang mga nakakalat sa sahig. Isang pares ng sandals, damit at underwear ng babae. Biglang kinabahan si Fatima at napuno ng agam-agam ang kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng silid at muling pinakinggan ang lagaslas ng tubig sa banyo. Maya't maya'y nakakarinig siya ng halinghing ng isang babae. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib.
dahil hindi siya maaaring magkamali ng pandinig. Sinasambit ng babae ang pangalan ng kanyang nobyo. Bahagya niyang tinulak ang pintuan ng banyo dahil hindi naman yun nakalak. At nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang boyfriend niya ay may kasamang babae sa loob. Parehong hubot-hubad at nakahiga sa sahig habang pinagsasaluhan ng libog ng kanilang katawan. Hindi na ni Fatima kaya pang saksihan ang eksenang yon. Tigmak na ng luha ang kanyang mga mata at halos hindi na siya makahinga. Pinahid niya ng kanyang mga kamay ang luhang malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi at mabilis na inihakbang ang kanyang mga paa papalabas sa silid na yon. At sa sobrang pagmamadali niya, nasagi niya ang lampshade sa bedside table ni Eric, kaya ito nahulog at nakalikha ng malaking ingay. Wala na siyang panahon pa para pulutin yon, dahil ang tanging nasa isip lamang niya ay makaalis na sa kondo ng nobyo. Walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha at nababalot ng sobrang kalungkutan ng puso niya. Matapos niyang kunin ang kanyang bag, ay mabilis na tinuo niya ang pintuan at akmang bubuksan na sana niya ito nang mahawakan siya ni Eric. "Fatima, please let me explain." Hindi ni Fatima akalain na lumabas ito ng banyo para sundan siya. Nakatapis lamang ng tuwalya ang lalaki at basang-basa pa ang buo nitong katawan. "Bitawan mo ko, Eric, walang yaka." Isang malakas na hiyaw ang kanyang pinakawalan kasabay ng pagbuhos ng matinding emosyon na kanina pa niya pinipigilan. "Fatima, please, patawarin." Hindi na naipagpatuloy ni Eric ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. "Ayaw na kitang makita pa, Eric." Muling sambit ni Fatima sa katuluyang umalis ng kondo. Nakasalubong niya sa may pintuan ng delivery boy na bit-bet ang mga order niya. Ngunit para saan pa ang mga yon? "Ma'am, nandito na po ang mga order niyo." Wika ng lalaki. Hindi na nagawa pa ni Fatima ang sumagot dahil parang kinakapos na siya ng hininga. Pakiramdam niya, parang unti-unti siyang pinapatay sa sakit na kanyang nararamdaman. Kung sana'y bumuka na lang ang lupa at lamunin siya para matapos na ang matinding bangungot na ito sa buhay niya. Naglalakad si Fatima nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pumara siya ng taxi ngunit hindi niya sinabi sa driver kung saan siya bababa. Patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha at hindi niya alam kung kailan matutuyo ang mga mata niya. "Saan po tayo, ma'am?" Tanong ng driver. Siguro nga'y nagtataka ito kung bakit hindi man lang niya sinabi kung saan ang punta niya. "Ma'am, hello po. Saan po tayo?" Muling tanong ng driver. "Okay lang po ba kayo?" Dagdag pa nito na halatang nag-aalala dahil sa kanyang walang tigil na paghikbi. Buti nga'y hindi siya napunta sa walang hiyang driver. Kung hindi ay baka may masamang nangyari na sa kanya. Kahit hindi pa naman 10 oras ng gabi dahil 7:00 pa lang, ngunit wala namang pinipiling oras ang mga taong halang ang kaluluwa. Uso pa naman ngayon sa kamay nilaan ng rape at brutal na pagpatay. "Ma'am, may problema po ba tayo?" Saglit na natauhan si Fatima. Kanina pa pala nagtatanong ang driver sa kanya. "Okay lang po ako, Manong. Ibaba niyo na lang po ako sa resto bar." Mahinahong sagot ni Fatima. Kailangan niyang magpakalasing upang makalimutan saglit ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ni Eric ang bagay na yon. Paano nito nagawang lokohin siya? Nasayang ang lahat ng plano niyang sorpresa dahil siya pala ang higit na nasorpresa. Masakit tanggapin ang katotohanan na niloko siya at sinaktan ng lalaking kaisa-isa niyang minahal sa buong buhay niya. Parang sinakloban siya ng buong mundo. Sobrang sakit, parang apoy na tumutupok sa bawat himaymay ng kanyang kaluluwa. Sa isip niya ng mga sandaling yon, sana mamatay na lang siya upang hindi niya na maramdaman pa ang sakit ng kalooban. Kahit pilit niyang iwaksi sa isipan ng eksenang kanyang naabutan, ngunit patuloy itong nagsusumiksik sa kanyang utak. Sa isang iglap lang, nasira ang kanyang binuong pangarap. Pangarap ng isang masayang pamilya kasama ang lalaki. Ngayon, ang tanging nararamdaman ni Fatima ay puot at panghihinayang. Sinayang niya ang kanyang panahon sa isang walang kwentang tao. Nagkamali siya nang ibigay niya ang buong pagtitiwala niya sa taong inaakala niyang totoong magmamahal sa kanya. "Ma'am, nandito na po tayo." Wika ng driver. Inabot ni Fatima ang bayad at pagkatapos bumaba na siya ng taxi.
Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa dahil sumasabay rin ito sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit pinilit niyang makarating sa loob ng resto bar dahil umaasa siyang dito niya saglit makakalimutan ang kasawian niya sa pag-ibig. Hanggang sa makapasok na siya ng bar at mabilis na nakahanap ng table. Umorder siya ng 2 boteng beer. At nang dumating ang order niya ay agad itong tinungga. Inubos lahat ng laman ng 2 bote. At dahil hindi sanay uminom ay nalasing rin siya kaagad. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumibigat na ang kanyang mga talukap. Ngunit parang gusto niyang umihi kaya't naglalakad siyang pasuray-suray habang naghahanap ng CR. Buti na lang at natuntun niya kaagad ang ladies room. At dahil hindi niya kabisado ang kanyang dinaraanan, dala na rin ang kalasingan, bigla siyang nabangga sa isang matipunong dibdib. At eksaktong yun din ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Kaya doon niya naisuka ang lahat ng nainom niya. "What the?" Pabulyaw na wika ng lalaking kanyang nakabangga. "You have to pay for this, clumsy woman." Muli nitong sigaw. "Hoy, pwede ba? Huwag mo akong Englishin ha. Kasalanan mo yan dahil paharang-harang ka sa daanan ko." Pabalang na sagot ni Fatima na halatang hindi na maayos ang pagsasalita dahil sa kalasingan. Bahagyang tumingin siya sa mukha ng lalaki ngunit hindi malinaw sa kanya yon. "At ikaw, kung sino ka man, pare-pareho kayong lahat, mga wala kayong kwenta." Malakas na sigaw niya at pagkatapos noon ay hindi na alam ang mga sumunod na nangyari. Biglang nagising si Fatima dahil nakakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo at para siyang nahihilo. Nararamdaman niya na parang nasa ibang silid siya at nakahiga sa isang kama. Natitiyak niyang hindi ito ang apartment na kanyang inuupahan at mas lalong hindi ito ang kama niya. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Nasa ibang silid nga siya at kung kanino ito ay hindi niya alam. Malaki at napakalawak na kwarto. Halos kasing laki ito ng inuupahan niyang apartment. At iniisip niya kung ganito nakalaki ang kwarto, ano pa kaya ang buong bahay? Siguro nga ay nasa loob siya ng isang mansyon. Pinakiramdaman ni Fatima ang kanyang sarili at sinikap na maalala ang nangyari kagabi sa resto bar. Ang huli niyang naaalala ay nung mabangga siya sa dibdib ng isang lalaki at nasukahan niya ang damit nito. Pagkatapos nun ay tuluyan na siyang nakalimot. At nang matanto niyang iba ang damit na suot niya ngayon, ay bigla siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib. Nakapajama at nakasweatshirt lamang siya. At wala naman sa tabi ang mga damit na sinuot niya kahapon. Wala namang masakit sa katawan niya kaya't natitiyak niyang hindi siya na-rape. Maya't mayay bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad na babae na sa tingin niya ay nasa 50s na. Nakangiti itong lumapit sa kanya na may dala itong paper bag. "Magandang umaga po, ma'am. Narito na po ang mga damit niyo. Bagong laba at plancha na ho ito. At saka ma'am, pinapatanong ni sir kung okay na po kayo." Sabi ng babae. Okay na ho ako." Natigilan si Fatima dahil hindi niya alam kung ano ang itatawag niya sa babaeng kausap. "Ako ho si Remy. Tawagin niyo na lang ho akong Manang. Ito ang tawag nila sa akin dito. Ako kasi ang pinakamatanda sa bahay na ito." Nakangiting sagot nito. Okay na po ako, Manang. Pero matanong ko lang ho, kaninong bahay ho ito?" "Nasa bahay ho kayo ni Sir Henrik sa Avedra, ma'am." "Siguro ho, ma'am first time niyo hong makapunta dito sa bahay ni Sir Hendrix. Hindi kasi nagdadala ng babae si Sir. Kayo pa lang ho ang dinala niya rito." Wika ng katulong na parang may ibig itong sabihin. Ako po si Fatima. Pwede pong Fati na lang po, Manang. At saka wag niyo na rin po akong poin kasi bata pa naman po ako." Nakangiting wika niya. Ngumiti rin sa Aling Remy pero sinabi nito na hindi niya maaaring tawagin sa pangalan lang ang girlfriend ng kanyang amo. Nabigla siya sa kanyang narinig. Girlfriend? Paano siya naging girlfriend ng isang Hendrix na hindi niya nga ito kilala? "Maaari na po kayong maligo, ma'am. Kanina pa po nakahanda ang banyo at naroon na rin lahat ng kakailanganin ninyo. Pagkatapos niyo ho maaari na ho kayong lumabas dahil naghihintay na ho si Sir Hendrik sa mesa. At saka ma'am,
May bago po palang damit na kasama sa mga itinopiko at may mga bra at panty na rin ho. Nakangiting sabi ni Aling Remy. Salamat po, Manang. Buong galang na sagot ni Fatima. Tumango lang ang ginang at pagkatapos ay lumabas na ito ng kwarto at maingat na isinara ang pinto. Tumayo siya at bahagyang nag-unat ng mga braso pagkatapos ay pumasok na siya ng banyo. Napakaganda ng bathroom at napakalinis pa. May hot and cold shower at may bathtub sa loob at kompleto na rin ito ng mga gamit pampaligo. Sa isip ni Fatima, napakayaman ng Hendrix na ito. Kinuha niya ang toothbrush na nakalagay sa wall-mounted na bathroom shelf at nagsimulang magsipilyo. Pinuksan niya ang hot shower at nagsimulang maligo. Tumingin ulit siya sa kanyang wristwatch. Napakabilis nga ng oras. Dahil nagising siya pasado 7:00 at ngayon ay malapit na ring mag 8:00 kaya't kailangan niyang magmadali at baka malate siya sa trabaho. Medyo masakit pa nga ang ulo niya ngunit kailangan niyang pumasok dahil hindi naman siya sanay umabsent. Habang patuloy siya sa pagsabon sa buo niyang katawan, biglang sumagi sa isipan niya ang panloloko ni Eric sa kanya. Hanggang ngayon ay sobrang masakit pa rin sa puso niya ang ginawa ng kanyang dating nobyo. Dahil bahagi na lang ito ng kanyang nakaraan, na ayaw niya na sanang maalala pa ngunit ayaw rin makipag-cooperate ng kanyang utak. Patuloy pa ring sumisiksik sa kanyang isipan ang napakasakit na tagpo na yon. Unti-unti namang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tumigil siya saglit sa pagsabon ng kanyang buong katawan at itiningala saglit ang ulo niya para mapigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw niya nang maalala pa si Eric. Kailangan niya nang mag-move on. Sapat na ang isang gabing nagpakalasing siya dahil dito at hindi na ito mauulit pa. Ayaw niyang sirain ang kanyang buhay dahil sa isang walang kwentang lalaking katulad nito. Marami pa siyang mga pangarap sa kanyang pamilya sa probinsya. Pinag-aaral niya pa ang isa niyang kapatid sa kolehiyo at ang isa naman ay sa high school. May sakit ang kanyang ama kaya't hindi na makapagsaka sa bukid. Ang ina naman niya ay kaunti lang ang kinikita sa paglalabada at hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Buti na lamang at nakapasa siya noon ng scholarship sa UP Diliman, kaya't nakapag-aral siya ng kolehiyo. Kaya sinikap niya na makapagtrabaho kaagad pagkatapos ng pag-aaral. At dahil maganda naman ang school records niya, natanggap agad siya bilang teller sa Banco de Oro. Hindi nga naman kalakihan ng sweldo pero kahit papaano ay makakatulong rin sa kanyang pamilya. Iisipin na lang niya ngayon ay ang kanyang pamilya at hindi na siya kailanman magpapakatanga pa sa pag-ibig. Sapat na ang minsan nagmahal siya at nasaktan. Hindi na ito mauulit pa kahit tumandang dalaga pa siya. Sa isip niya, pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki. Magaling lang sa umpisa pero kapag nakuha na ang gusto ay saka na rin lumalabas ang totoong kulay. Nang matapos si Fatima na maligo ay itinapis niya ang tuwalya sa kanyang katawan habang ang face towel naman ay pinampupunas niya sa kanyang basang buhok. At pagkatapos ay lumabas na siya ng banyo. At nang biglang bumukas ang pinto, akala niya ay bumalik si Aling Remy. Ngunit natigilan siya dahil isang gwapong lalaki ang bumungad sa kanyang paningin. Maayos ang pangangatawan nito at halatang palagi ito sa pag-workout. Nakasuot ito ng kulay blue na long sleeve at itinupilang ito hanggang siko. Halatang bihis na bihis ang lalaki at parang handa na itong pumasok sa trabaho o kung ano man ang pinagkakaabalahan nito. Hoy, bakit ba hindi ka man lang kumatok? Naiinis na sambit ni Fatima. Bakit ba ang tagal mo? Nanlalamig na yung pagkain sa mesa kakahintay sa'yo. Kanina pa kumakalam ang sikmura ako. Naiirita ring tugon ng lalaki. Natitiyak ni Fatima na ito nga ang Hendrix na sinasabi ni Aling Remy na amo niya. Dahil halata naman sa kutis at pananamit nito. At bakit hindi ka kumain? Dala-dala ko ba ang kaldero? Alam mo, bilisan mo ng pagbibihis dyan, ang kupad mo. Pagalit na wika ng lalaki. O siya, sige na, umalis ka na at nang makapagbihis na ako. Aniya. Di magbihis ka. Arte mo. Nakita ko naman na yan kagabi pa. Usal ng lalaki at pagkatapos ngumisi ito ng nakakaloko. Biglang nagulat si Fatima sa kanyang narinig. Ang ibig sabihin pala kung ganon, ang lalaking ito ang nagpalit ng damit niya. Sinugod niya ito at pinaghahampas-hampas ng face towel. Pervert! Sigaw niya rito. Hoy miss,
I'm not a pervert ha, and for your information, hindi ako interesado sa'yo. Hello, di kita type, kaya wag kang assuming. Mas lalo nang galaiti sa galit si Fatima dahil unang-unang nasasaling ang pride niya. Aba, maganda yata siya at may ipinagmamalaki naman siyang sexing katawan. At saka may atraso ka sa akin, miss, and you'll have to pay for it. Sabi ng lalaki sa kapabagsak na isinara ang pinto. Ang rude niya ha? Wika ni Fatima sa sarili. Bigla niya naalala na nakatapis lang pala siya ng tuwalya at nalalantad ang mga hita niya. Ngunit saglit na napaisip siya kung ano kaya ang atraso niya sa Hendrix na yon at kailangan niyang magbayad. Tinignan niya ang mga nakatuping damit na hinatid ni Aling Remy. Buti na lang at wash day ngayon kaya pwede siyang hindi magsuot ng uniforme. Isang kulay pink na 3/4 blouse ang napili niya at pinarisan niya na lang ng itim na slacks na sinuot niya kahapon. Pagkatapos niyang suklayin ang kanyang buhok ay lumabas kaagad siya ng kwarto. Nakita niya si Aling Remy na nakaabang pala sa kanya sa labas at sinamahan siya nito papunta sa kusina. Nasa ikalawang palapag pala sila at kailangan pa nilang dumaan sa hagdan papunta sa unang palapag. Mas lalo siyang namangha sa laki at ganda ng bahay. Lalo na nung makarating sila sa first floor. Maayos ang disenyo ng buong bahay at puro mamahalin ng mga kagamitan. Sige ho ma'am, tumuloy na ho kayo. Naghihintay na ho si Sir Hendrik sa mesa. Dito lang ho ako at baka may ipag-uutos pa si Sir. Sabi ni Aling Remy. Tumuloy si Fatima sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa hapagkainan. At hindi nga siya nagkamali dahil ang lalaking pumunta sa kwarto kanina ay siyang may-ari nitong napakalaking bahay. Si Hendrik Saavedra. Umupo ka dyan nang makakain na tayo. Pabagsak na utos ng lalaki. Wala man lang itong sense of gentleness. Nasa isip niya. Ganito pala siguro ang mga mayayaman. Nawawala na ng GMRC sa sarili. Tahimik lang na kumakain ng lalaki at hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Oh, ba't hindi ka pa kumakain dyan? Bilisan mo at ihahatid pa kita sa bangkong pinagtatrabahuan mo. Natigilan si Fatima at inisip niya na baka nagkamali lang siya ng dinig. Ihahatid raw siya ng lalaking kaharap niya sa bangkong kanyang pinapasukan. At bakit naman? Tanong niya sa kanyang sarili. At paanong nalaman nito na sa bangko siya nagtatrabaho? Siguro nga'y hinalungkat nito ang pitaka sa bag niya nung nawalan siya ng malay. At doon nakita ang ID niya. Gago talaga tong taong to. Usal niya sa kanyang sarili. What are you murmuring about? I said kumain ka na. Pabagsak ang tono ng boses ng lalaki. Agad namang tumalima si Fatima at baka mahuli siya sa trabaho. 9:00 magbubukas ang Bangko de Oro. Kaya dapat 8:30 pa lang ay nasa loob na siya ng bangko. Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya at sinamahan naman siya ni Aling Remy sa sala. Saglit na nag-ayos sa kanyang sarili sa harap ng malaking salamin. At naglagay ng lip tint at konting pulbo sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay sinuklay niya ulit ang kanyang buhok at hinayaan niya na lang nakalugay iyon dahil basa pa naman ito. Hindi alam ni Fatima na nakamasid lang sa kanya si Hendrik Saavedra na para bang pinag-aaralan ang bawat kilos niya. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.